Sa edad na 21 anyos, halos lahat yata ng dalaga sa Barrio Conchita ay naging nobya na ni Kaloy. Lagi itong nasasangkot sa gulo dahil sa mga babae. Pangalawa sa anak ni Nanay Mariana at Tatay Kundring ang binata. Katuwang si Kaloy ng ama sa pagtitinda ng tuba, kung saan ito ang pangunahing hanap buhay ng pamilya. Nasa syudad ang nakatatandang kapatid na si Lando. Dahil sa pag-aaral, kung kaya't tanging si Kaloy ang siyang laging katulong ni Tatay Kundring sa pagpapalago ng negosyo. Ang kanilang paninda ay mula mismo sa kanilang nyugan. Para mailatag sa baryo ang kanilang mga galon ng tuba, nagpatayo sila ng maliit na kubo sa sentro mismo ng lugar na kung saan halos lahat ng mga manginginom ay nakatambay maghapon. Parang walang planong mag-asawa mga anak mo, paring Kundring ah. Tingnan mo tong si Kaloy sa sobrang lapitin ng babae. Parang hindi na makapagdesisyon kung sinong aasawahin eh. Hayaan mo kuni, darating din ang mga anak ko sa parting yan. Sa ngayon, mas gusto ko munang pagtuunan nila ng pansin kung paano kumita ng pera. Sa hirap ng buhay ngayon, kung mag-aasawa sila ng maaga, paano nila bubuhayin? Ang punto dyan, pre, nakikita ko naman sa mga anak mo na may mga determinasyon sa buhay. Pero parang magkaibang naging landas ng magkapatid, no? Diyan ako bilib sa'yo, pre. Mga lalaki ang mga anak mo. Tapos, tuba ng negosyo. Pero ni isa sa kanila walang lasinggero. Kami lang yata ni Connie ang hindi swerte sa mga anak Palibhasa, puro babayang sa amin at nagsipag-asawa ng maaga. Nasa gilid lamang si Kaloy, nakikinig sa usapan ng mga matatanda nang mamataan niya ang isang dalaga na nakasaklob ng itim na balabal. Hindi niya maiwasang hindi mapatitig sa dalaga. Ayon sa paglalarawan niya, sa unang pagkakataon nakakita siya ng babaeng mainhin na animoy kahit sa pagkilos nito, mapapansin mong kakaiba kumpara sa mga babaeng nakikita sa baryo nila. Nakatitig lang siya habang ang babae ay may binibili sa tapat na tindahan ni Aling Cora. Katapat lang din ito ng tubaan nila. Kay layo ng tingin mo Kanina pa kita pinagmamasdan. Sino ba yung... Napatigil si Tatay Kundring sa pagtatanong nang makita niya kung sino ang tinititigan ng anak. Bigla niya itong siniko upang makuhang pansin ni Kaloy dahil sa ilang beses na pagtawag ni hindi man lang siya nilingon ng anak. Nagulat pa ito nang biglang napalingon sa ama. Sino ang tinititigan mo? Yung babaeng sa tapat ng tindahan ni Aling Cora? Anak, huwag mong sabihing may gusto ka doon. Hindi basta lang ang pamilya ng babae sa lugar natin na yan. Kilala kong ang kanyan, Kaloy. Anak yan ni Bibang na laging laman ng chismis dito sa baryo na aswang na mangkukulam. Narinig ng mga nagtatagay ang litanya ni Tatay Kundring sa anak. Maging sila ay hindi din nakapagpigil at naglatag ng kanilang nalalaman. Usap-usap ang ganon nga. Anak daw namang kukulam ang babae na yan. Si Marisa ang pangalan niyan. Pag nagkataon, paring Kundring, magkakabalay ka ng isang kampo ng dilim. Napabalitaan ba naman na may lahi din silang aswang? Yun din ang pagkakaalam ko, anak. Delikado mga ganyang tao. Yung nagbabalat kayo. Saka marami namang kababaihan sa lugar natin kung sakaling gusto mo nang mag-asawa. Hayaan nyo na si Kaloy, pare. Parang hindi kayo dumaan sa pagkabinata. Chismis lang ang mga narinig natin at pawang wala namang ebidensya na sila nga ang may gawa ng pagkulam o pagkain ng mga hayop ni Nestor. Saka sa nakikita ko wala namang basehan para pag-isipan sila ng masama. Maliban sa naniniraan silang malayo sa kabahayan. Napangiti ng bagya si Kaloy nang marinig ang pahayag ni Aldo. Batid niyang nakakita siya ng tagabalanse ng sitwasyon at pag-uusap. Ganun pa man, may kakaibang emosyon ang umusbong sa kanyang puso. Animoy kahit anong masasamang balita ang binitiwan ng iba, wala itong pakialam sapagkat ayon sa kanya, sa dami ng naging babae, ngayon pa lang ito nakaramdam ng kakaiba. Habang nagtatawanan ang magkukumpare, hindi maiwasan ni Kaloy ang mapatulala. Lalo na
nung sumagi sa utak niya ang napakagandang mukha ng dalaga. Sa dami ng pagpapantasyan ng anak mo, pre, sa laing aswang pa ito na humaling. Pag nagkataon magkakaroon ka talaga ng balaing may pakpak. Tumigil ka na nga dyan, Kuni. Mamaya yung mga salita mo kung saan makaabot. Ikaw din, malapit ang bahay mo sa nililibak mo. Mahirap na. Kung totoo man yung sinasabi at nilalatag mo, naway walang balik. May karmang paninira sa kapwa. Inawat sila ni Tatay Kondring dahil ayon dito, hindi nila kailangang pagtalunan ng mga bagay na pawang walang kabuluhan. Hindi pa naman nakakasiguro kung ano ba talaga ang nararamdaman ng anak niya. Lalo pat maliban sa pagtitig ni Kaloy sa dalaga, ay hindi man lang ito naglatag ng kung anong emosyon para sa dalaga. Dagdag pa ni Tatay Kondring na ayaw niyang pangunahan ng anak. Ano't ano man ang magiging pasya nito, sino ba siya para pigilan? Ngunit gagabayan ng anak upang makapagpasya ito ng tama at naaayon. Matapos ang tagpong yon, nahalata niyang umiba na nga ang kilos ng anak. Naging maaliwala sa mukha nito at laging nakaayos lalo na pag ito ang bantay ng tubaan. May mga oras pa na bigla na lang ito matutulala at natatawa. Maging si Nanay Mariana ay nakapansin sa kilos ni Kaloy. Nako, pumapag-ibig na naman tong anak ko. Pag ganyan ngiti at aura mo, Kaloy, sigurado ko may pinopormahan ka na naman, no? Kondring, ano ang nangyayari sa tubaan na hindi ko alam, ha? Tingnan mo ang anak mo, kanina pa ako dumadaldal parang wala sa sarili. Ano, ayos ka lang ba, anak? Ay, Kaloy! Ho? May sinasabi po ba kayo, Nay? Ano po yun? Oo, nakasaing na po ako. Hinampas siya ni Nanay Mariana ng hawak nitong sandok. Ayon pa sa ina, iba ang tanong at iba naman ang sinagot ng anak. Ay, ayaw kong ganyang kaanak ka. Ilang araw na parang wala ka sa sarili. Hinayaan kita kasi baka sadyang hindi maganda kung maglatag lang ako ng konklusyon na hindi ka naoobserbahan. Kaloy, ang pag-ibig ay nasa puso, wala sa utak. Kaya ka nawawala sa ginagawa mo kasi kung sino ang laman ng pag-iisip mo. Abay, manang-mana ka sa tatay mo nung araw, nung kabataan pa namin. Oo, wag mo na isali kung ano man ang atin, Mariana. Iba naman yung diskarte ng anak mo Ang matindi kasi, sa anak pa ni Bibang siya nagkagusto. Ang usap-usapan aswang naman kukulam yon. Ay nako, panalangin ko wag naman sana, Mariana. Ay na naman si tatay. Nakakita ka na po ba ng kinakain ng aswang, tay? Di ba wala pa naman? Saka, sige na po. Ituloy mo na yung kwento nyo ni tatay. Ano po ba yung history ng pag-iibigan nyo, ha? Si tatay ayaw pa aminin, kinikilig din naman yan. Nahantong sa pagtatawanan ng kanina lang ay napakaseryosong topic. Hindi nagpaawat si Nanay Mariana sa paglatag ng kanyang karanasan noong nagdiliguan pa sila ng asawa. Tanging pagtawa lang ang naging tugon ni Kaloy at sa loob niya, sana mapagbigyan din ng langit ang nararamdaman niya. Sa kabilang banda, naging seryoso naman ang ama sa paghahayag patungkol sa dalagang napupusuan ni Kaloy. Magkaiba ang nanay mo, Kaloy, sa dalagang napupusuan mo ngayon. Kaya ako nagustuhan ng nanay mo kasi matapang, saka mabait. Hindi kagaya ng ibang babae ang nanay mo. Sobra siyang maprinsipyo. Makikita niyo yan ng kuya mo kung gaano katatag ang pamilya natin. Dahil yan sa nanay niyong hindi lang maganda, kundi sobrang bait pa. Ayan na naman ang bolero mong tatay. Anong oras na naman tayo makakapagpahinga nito kung itong tatay mo ang hahayaan natin magkwento? Abay, mag-ayos na ng lamesa, anak, at mag-aapunan na tayo. Maaga pa tayo bukas at Kondring. Saang bandak nga pala mananandok ng tuba bukas? Abay, huwag kang umabot nun sa dulo, ha? Usap-usapan sa baryo natin ang gumagalang bagat.
Sa madaling araw ka pa naman naakit ng nyog, mahirap na. Nag-ayos na ng mga plato si Kaloy para makapaghapunan na sila ng mga oras na yon. Samantalang nag-uusap pa ang mga magulang patungkol sa mga puno ng nyog na pinagkukunan nila ng paninda. Araw-araw inaakyat ni Tatay Kondring ang halos 30 puno ng nyog para mailatag sa pwesto. Madalas nga bagong salok sa puno ang nailalako nila. Ayaw kasi ni Nanay Mariana ng tubang nalipasan ng araw. Ayon kasi dito, nagiging mapakla o di kaya'y maasim ang tuba kapag ito ay naimpok sa galon ng ilang araw. Kaya't tamang latag lang ang ginagawa nila. Kaya madalas nauubos ito na maghapon. Dahil madilim pa lang, nasa nyuga na si Tatay Kondring na ikwento ng asawa ang patungkol sa bagong kinatatakutan sa lugar nila. Ang aswang na kung tawagin ay Bagat. Ayon pa kay Nanay Mariana, napakadelikado lalo pat wala itong pinipiling biktima, mapahayop man o tao. Sa kabilang banda, tulong-tulong ang mag-anak sa paghahanap buhay. Si Tatay Kondring sa nyugan, si Nanay Mariana sa bahay, habang si Kaloy ang naglilinis at nag-aayos ng mga gamit sa tindahan nila. Matapos makapaghapunan, nagsipasok na ang mga magulang sa silid nito, samantalang si Kaloy ay nakadungaw pa sa bintana habang iniisip ang magandang mukha ng dalaga. Ilang araw niya din itong hindi nakikita. Habang nakatanaw sa labas ng kanilang bakuran, may namataan siyang dumaan na parang malaking ibon. Napakunot ang noon ni Kaloy nang maisip ang sinasabi ni Tatay Kondring patungkol sa dalagang napupusuan. Bigla siyang kinilabutan nang may bumundol sa paanan ng bintanang kanyang tinatambayan. Kay bilis ng pangyayari kung kaya't hindi din naging klaro kung ano ang bumundol. Agad niyang isinarado ang pinto at dali-daling pumasok sa kwarto. Maging ang mga bintana sa silid ay sinigurado niyang nakasarado. Sa unang pagkakataon, doon pa lamang siya kinabahan ng gusto. Kinabukasan, matamlay ang naging gising ni Kaloy. Halos hindi ito nagsasalita kapag tinatanong ni Nanay Mariana. Samantalang si Tatay Kondring, madaling araw pa lang, nasa nyugan at nananandok na ng tuba. Anak, may sakit ka ba? Kanina ko pa napapansin. Parang wala ka sa wisyo. Iniisip mo pa rin ba ang dalaga na sinasabi ng tatay mo? Tsaka, parang puyat ka. May nangyari ba, anak? Po? Oo, ayos lang po ako. Napuyat? Hindi naman po ako nagpuyat, inay eh. Parang mali lang po yung gising ko. Kasi... Nag-isip ito kung ilalatag ba sa ina ang kanyang mga nakita bago matulog. Napaisip siya baka ano ang isipin ng nanay niya oras na nilatag niya ang karanasan sa hindi naman maipaliwanag kung ano ang nakita niya. Sa kabilang banda, mas pinili na lang ni Kaloy na magkwento ng ibang bagay. Masama po kasi ang napanaginipan ko eh. Napagod po ako kakatakbo dahil may hindi ko po maalala eh. Baka siguro po hindi lang talaga maganda ang bangon ko, Nay. Ay nako, yan ang bunga ng imahinasyon mo, anak. Aba, hindi mo pa nga nakikilalang dalaga eh, gumagana na yan ha. Huwag mo siyang masyadong patakbuhin sa utak mo at sigurado ako mapapagod yon. Alam kong nasa edad ka na, Kaloy, pero anak, huwag masyadong mag-isip na mga bagay-bagay at hindi yan maganda sa kalusugan. Kita mo epekto niyan sa'yo ngayon. Nangihina ka. O siya, ano, pupunta ka ba sa tubaan o magpapahinga ka na muna ngayon? Sige po, kakain lang po ako at pupunta na. Kawawa naman si tatay kung siya na nga ang mananandok eh. Siya pa din ang magbebenta. Tsaka, baka maya-maya lang po matanggal na po itong pakiramdam ko. Oh, tara na po, Nay. Sabi na tayo magagahan. Papapahingahin ko muna itong tumatakbo sa utak ko. Baka nga po manghina din. Napampa si Nanay Mariana dahil sa naging tugon ng anak. Sa kabilang banda,
walang imik ang binata habang kumakain. Mag-aalas 7 na ng umaga ng mga oras na yon. Ilang sandali lang ang lumipas nang bigla silang nakarinig ng mga nagsisigawan sa di kalayuan sa bahay nila. Malakas ang mga pagsigaw ng kapitbahay kung kaya't nakuha ng mga ito ang atensyon ng mag-ina. Bakit kaya parang nag-iingay sila? Ano nangyayari? Ang aga-aga naman ng mga marites. Dahil hindi naman nakasarado ang pintuan ng kusina nila nang may dumaan na isa din sa kapitbahay, papunta yon sa nagsisigawan. Tumayo si Nanay Mariana at nagtanong kung ano ang nangyayari. May natagpuan doon na bangkay ng mga hayop malapit sa kalubihan. Ay, Diyos ko, bangkay. Baka nilapa lang ng kung anong mabangis na hayop yon. Marami kasing nakatirang mga bayawak malapit sa lugar na yan eh. Ay siya, sige, salamat. Kamo ilibing nila na maayos nang hindi na magkalat ang amoy sa lugar natin ha. Nagkatinginan ng dalawa nang tumalikod na ang kapitbahay. Napaisip sila na baka masyado lamang naging malaking usapin kung ang pagtutuunan ng pansin ay ang mga patay na hayop sa lugar. Hindi naman lingid sa mga kabaryo na ang lugar nila ay hindi pa gaanong naaabot ng makabagong teknolohiya. Meron pang ang kabahayan sa lugar na tanging gasera ang ilaw. Maswerte na kung may kuryente ang isang bahay. Delikado na talaga ang panahon ngayon. Taggutom kaya lumalabas talaga ang mga mababangis na hayop. Lalo na sa pagkagat ng dilim. Madalas, pag walang buwan, sobrang dilim pa talaga ng paligid natin. Kailan pa kaya makakaroon ng ilaw ang mga daan sa Barrio Conchita, ano? Ay nako, ano kayang klaseng hayop yun, Nay? Ang dami nang problema sa lugar natin dagdag pa ito. O sige, mauna na po ako ha. Kailangan po ni tatay ng alalay sa tubaan at magtatanghali na. Hayaan niyo po, pag ako ang naging kapitan ng baryong to, hindi lang basta ilaw ang ilalatag ko. Pati sana lugar para sa mga marites. Silang nagbibigay tensyon sa tahimik nating baryo Nagbitbit pa ng maibabaon si Kaloy para sa ama. Ayon sa kanya, masyadong maaga para sa tatay ang mananggot at madalas tanging kape lang ang iniinom nito bago umalis ng bahay nila. Kaya madalas ding may bitbit si Kaloy na baon para may makain si Tatay Kundring. Maging pananghalian nilang dalawa ay bitbit na din ng binata. Ilang minuto ang nakalipas nang marting niya ang tubaan. Maraming tao sa lugar at animoy may mga tanod na nakatayo pa sa labas ng kanilang kubo. Alam ng binata kung bakit puno ng tao ang kanilang tubaan. Para makumpirma ang kutob, agad siyang pumasok na hindi man lang namalayan ng kanyang ama. Nakatayo lang siya sa gilid na kung saan sanay balak niya lang makinig. Habang si Tatay Kundring panay ang paglalatag ng istoryang nasaksihan niya. Nanlaki ang mga mata ni Kaloy nang mapansin niyang si Tatay Kundring ay may mga galos at mga malalaking hiwa sa braso. Kinabahan ng binata na agad namang nilapitan ng tatay niya. Oh, nandito ka na pala. Huwag kang mag-alala, maayos na ako. Pasalamat ako dahil may isang malaking baboy ang sumuwag sa kapwa niya din baboy. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataong makatakbo. Huwag mo na ikwento sa nanay mo ito ha. At alam mo naman yon, matatakotin. Kunting tapal-tapal lang to at anak mawawala din to. Ay nako, napakadelikado ng panahon ngayon. Lalo pa sa mga kabataan natin dito. Hindi natin alam kung anong klaseng nilalang ang tinutukoy ni Kundring. Baboy ramo siguro. Alam mo naman sa nyugan mo minsan nakakapasok din dyan ng mga ligaw na mga hayop. Partikular ang bayawak o di kaya'y mabangis na baboy ramo. Ang pagkakaalam namin ni nanay mga hayop ang nilapa. Hindi ikaw, Itay. May natagpuan din kasing mga gutay-gutay na bangkay na mga hayop di kalayuan sa bakuran natin Siguradong hindi napapayag si nanay na mananangot ka pa sa madaling araw. Abay, hindi biro tong nangyari sa'yo, no? Gusto mo pa bang dalhin ka na lang namin sa doktor? Masamang damo ang tatay mo, Kaloy. Sa tinan mo niyang galos at mga sugat, nagawa niya pang makatakbo.
Sa bagay, napakadelikado kung sakaling ang mga naglalako ng kakanin sa madaling araw ang ginawa ng ganito. Hindi na yung makakalaban kung sakali. At parehong mga matatanda na yon. Napabuntong hininga na lang si Tatay Kondring. Naiisip niya din paano kung walang tumulong sa kanya. Paano na ang pamilya niya kapag wala na siya? Nalungkot si tatay habang inaalala ang mga nangyari. Ganun pa man, hindi to sumang-ayon sa suwestyon ng anak upang magpadala sa doktor. Mas inisip niya pang magpagamot sa albularyo kaysa dalhin siya sa pagamutan at turukan ng kung ano-anong gamot na hindi naaayon sa sistema ng katawan niya. Halos maghapong hindi nakabenta ng tuba ang mag-ama. Maging ang mga tanod ay naging abala sa pag-iikot sa baryo. Hinanap ang sinasabing baboy ramo ni Tatay Kondring. Bagaman hindi sigurado si Tatay Kondring, nailatag niyang tinamaan niya ng dalang sangot ang nasabing aswang. Na ayon sa pagkakaalam ng lahat, kung nagkataon na bagit nga ang sumuwag sa matanda, ay nakakasiguro itong hindi madaling mapahilom ng nasabing aswang ang sugat kung ito ay nagmula sa sangot o di kaya'y bolo. Itay, umuwi na lang po kayo. Siguradong mag-aalala si nanay pag nakita niya ang kalagayan niyo. At saka, kinakailangan niyo po ng pahinga eh. Ako na po munang bahala dito. Saka aabisyuhan ko na lang po yung mga tanggero na magsasarado po muna tayo ng pwesto. Kailangan mo din kasing magpagaling lalo na sa ganitong kalagayan niyo po. May punto ang anak mo, pre. Hayaan mo, sasama kami mamayang gabi sa pagroronda. Napag-usapan na din ng grupo kasama ng mga tanod na magsasalitan sa paglilibot. Pasasaan ba't mahuhuli din natin ang aswang na yon? Hindi ko man mailarawan ang mukha ng demonyong yon. Natatandaan ko lang baboy, na mabilog at maputi ang ulo. May mga mahabang pangil at hindi talaga mawala sa pag-iisip ko mga pamumulan ng mga mata niya eh. Baboy ramo, tapos binugan ka mo ang katawan. Tapos may sore eyes. Makakaasa ka pre na may babahagi ko ito sa grupo mamaya para maging alerto sila kung sakaling makakita sila ng naihiyag na description mo pre. Nagpasalamat naman si Tatay Kondring, lalo na sa mga kaibigan na alam nilang hindi nagpabaya upang tulungan at alalayan siya. Pinatid ni Kaloy ang tatay niya sa kumpare nito dahil ayon sa binata, kailangan niya munang maglikpit sa tubaan bago man lang umuwi. Wala silang nailatag na paninda ng araw na yon dahil sa nangyari. Kung kaya't lahat ng mga kagamitan ng kubo ay inasikaso na muna ni Kaloy nang sa ganun ay hindi magkawalaan. Noong mga panahon yung kasi, nauso pa ang mga nakawan sa mga tindahan. Hapon na nang matapos ang binata. Bit-bit ang mga gamit ni Tatay Kondring, binigtas niya ang daan pauwi sa kanila. Medyo may kalayuan kung kaya't nahirapan ding magbitbit si Kaloy ng mga gamit. Habang naglalakad, bigla niyang nakasalubong ang babaeng nakatalukbong ng itim na balabal. Sa unang pagkakataon, nakita niya ng malapitan ng dalaga. Akmang magsasalita sana nang bigla siyang natalisod. Imbis na magtanong sa dalaga, napasigaw ito dahil sa pagkawala ng kanyang balanse. Dala ng pagkabigla ay agad naman siyang nasalo ni Marisa, ang dalagang kanyang pinapantasya. Naku, sorry, pasensya na, hindi ko sinasadya. Natalisod ako eh. Nasaktan ka ba? Aba, kahit sino masasaktan no? Ang bigat mo kaya? Tumayo ka na nga. Ang sakit na balakang ko. Aray! Ang lapad ng daan eh. Nakapikit ka ba pag humaakbang? Mabilis na tumayo si Kaloy at agad na inalalayan si Marisa. Napayuko pa ang binata habang nahihiya dahil nakita niyang biglang namula sa inis ang kaharap. Hawak ang balakang nito na kumirot dahil yon ang unang bumagsak sa lupa. Naku, hindi ko sinasadya. Nagmamadali kasi ako eh. At kinakailangan kong makauwi ka agad. Magdidilim na kasi. Ikaw, nakapikit ka din ba? Ang lapad din kaya ng daan. Saka wala nang araw eh, nakatalukbong ka pa.
Kaya siguro hindi ka din nakailag eh. Pansin ko nga, binalik mo pa tuloy sa akin ang sisi. Siya nga pala, may bibigay ako sa'yo. Anak ka naman ng Ete, di ba? Yung may tubaan. Kung gusto mo pang mabuhay ang tatay mo, sundin mo kung anong sasabihin ko. Napakunot ang noon ni Kaloy. Iniisip niya kung ano ang ibibigay ng dalaga. Nakaramdam siya ng pagkahiya lalo na nung bigla itong nagtanggal ng balabal sa harap niya at tinubad ang suot nitong kwintas na may palawit na maliit na bote. Ayon sa dalaga, kinakailangan magamot ang tatay niya bago pa tuluyang kumalat ang lason na dulot ng isang bagat. Dagdag pa niya, isang kalmot ng nasabing aswang ay lason sa naging biktima nito. Samantalang napatitig si Kaloy sa magagandang mata ni Marisa na animoy kulay berde na parang mata ng pusa sa paglalarawan niya. Halos hindi pa niya narinig ang mga katagang binitiwan ni Marisa dahil kung saan napapadako ang kanyang pag-iisip. Pag di ka umayos, matatamaan ka na talaga sa akin. Akala mo hindi ko alam na karang araw mo pa ako tinititigan ng ganyan? Saka pwede ba? Para akong nalulusaw sa titig mo eh. Kulang na lang mag-isorbetes ako sa harapan mo. Ano? Naiintindihan mo ba mga sinasabi ko? Sa boteng ito, nakasalalay ang buhay ng tatay mo. Kaya pakiusap, isentro mo muna ang atensyon mo sa mga sinasabi ko, no? Prangkang saad ng dalaga. Ayon pa dito, hindi siya sanay sa ganoong pagtitig. Dagdag pa nito, ayon ng ina niyang nakikipagkwentuhan lalo pa sa mga lalaki. Kaya nakiusap ang dalaga kung maaring wag masyadong maghayag ng kung ano-anong damdamin ng binata, lalo pa kung nasa gitna sila ng daan. Masama para sa kanya ang makabuluhang sulyap at titig ng binata. Sa pangalawang pagkakataon, humingi ng pasensya si Kaloy. Ayon dito, hindi niya intensyon na mapasama ang impresyon ng kung sino sa galaw niya. Dagdag pa ni Kaloy na may kung anong enerhiya ang humahatak sa sistema niya, lalo pa kung mapatingin ito sa mga mata ng dalaga. Samantalang iniaabot na ni Marisa ang hawak na maliit na bote, kasabay ng paghingi nito ng pasensya sa hindi malamang rason ni Kaloy. Bakit ka naman humingi ng pasensya? Wala ka namang kasalanan sa akin ah. Ako nga itong dapat na humingi ng paumanin kasi nabunggo kita eh. Ay, siya nga pala. Ako si Kaloy. Kilala kita kasi nasabi na ng... Basta. Sundin mo lang ang sinabi ko. O, sige na. Di na ako magtatagal. Mauna na ako. Kinailangan ko lang maibigay sa'yo ang... Pakiusap, huwag ka munang mauna. Ang bata mo pa Marisa. Mamahalin pa nga kita eh. Hinampas siya ni Marisa dahil naintindihan nito ang naging biro niya. Napangiti naman si Kaloy sa naging reaksyon ng kaharap. Ramdam niya ang kakaibang emosyon, lalo pa sa tuwing matititigan niya na makabuluhan ng dalaga. Ilang saglit lang nang tumalikod na ito at hindi na nagsalita pa. Napangiti naman si Kaloy habang sinusundan ng tingin ng paglayo ng dalaga. Wala sa isip na naipasok niya sa bulsa ang naibigay ni Marisa. Pasipol-sipol pa ito habang patuloy na naglakad. Nasa bungad na siya ng bakuran nang biglang may nakasalubong na isang may edad na babae. Nagtaka ang binata dahil nakatalukbong din ito ng itim na balabal, kawangis ng kay Marisa. Napatras pa si Kaloy nang makalangap ng hindi kaaya-ayang amoy. Hindi niya mawari kung saan nanggagaling pero pakiramdam niya nahilo siyang bigla. Binabalaan kita, lalaki. Lumayo ka sa anak ko. Kung hindi, puputulan kita ng ulo. Akala mo hindi ko malalaman? Tandaan mo, nag-iisang anak ko na babae si Marisa. At oras na pinayak mo, may kalalagyan ka. Nakaligo po ba kayo? Ibig ko pong sabihin ang init po ng ulo nyo. Wala naman po akong ginagawa sa anak niyo Wala pa po sa ngayon. Ulo kagad? Dalawa po ang ulo ko Saan po banda ang gusto niyong putulin? Aba, may bala ka pa pala kung ganon. Tandaan mo ang mukhang ito kung gusto mo pang tumagal ang buhay mo. Lahat ng ulo na pwedeng maputol sa'yo
ay puputulin ko. Naiintindihan mo? Biglang kinilabutan si Kaloy nang makita niya ang mga mapupulang mata ni Aling Bibang. Napangisip pa ito ng bahagya na animoy tinatakot ang binata. Pero ni hindi man lang nakadama ng kung anong takot ang binata maliban sa nasusuka ito pag biglang dadapo sa ilong niya ang napakabahong hininga ng kaharap. Hindi niya maiwasang magtakip ng ilong lalo pa nung bigla nitong hinatak si Kaloy upang ilapit ang mukha niya. Halos mahimatay ang binata dahil sa sobrang baho ng nilalabas sa bibig ng matandang kaharap. Tama na po at gusto ko pa po mabuhay. Hulaan ko po ang kinain nyo kanina. Bagong isda po, no? Magmumug po muna kayo at naku, napakabaho po ng hininga nyo. Napahinto sa pagsasalita si Kaloy nang namataan niya si Nanay Mariana palabas ng bahay nila. Nangilabot din siya nang biglang tumalikod ang matanda at tumakbo palayo ng lugar nang maramdaman nitong may parating sa lugar. Nakahinga naman ng maluwag si Kaloy nang hindi niya na makita kung saan sumuot ang matanda. Nagtataka naman si Nanay Mariana kung bakit parang nakatayo lang ang anak at hindi gumagalaw para makapasok. Agad niya naman itong nilapitan upang alalayan sa mga dala. Inisip kasi ni Nanay Mariana na sobrang bigat ng dala ni Kaloy. Nay, wala po ba kayong napansin? Grabe ang araw na ito. Ang daming ganap. Parang hindi ko kayang ipaliwanag, inay. Kumusta nga po pala si tatay? Habang nagsasalita ang nanay, hindi naiwasan ni Kaloy ang amoy-amoy nito. Dinikit pa ng binata ang mukha niya sa nanay na nagsasalita. Ayos ka lang ba? Ilayo mga anak ang mukha mo. Mamaya magkapalit tayo ng itsura magulat pa ang tatay mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Oo, ayos na ang tatay mo. Ang kaso ayun, mataas pa rin ang lagnat. Hulaan ko po sana kung ano ang ulam yun ni tatay kanina Pera biro po. Wala po ba kayong napansin kausap ko dito kanina? Hindi po talaga gagaling si tatay ng basta kasi sabi ni Marisa, nalason daw si tatay ng bagat. Dami mong alam, anak. Oy, naamoy mo ba? Gulay na may gata ang ulam namin kanina. Huwag kang malito, anak, at tinirhan pa kita dahil alam kong paborito mo yon. Ang tatay mo nasa silid. At oo, masama pa talaga ang pakiramdam niya dahil doon sa natamo niyang mga sugat. Halika na at padilim na, Kaloy. Lason ng bagat? Paano naman nalaman ni Marisa? Marisa? Yung anak ni Bibang? Opo, siya nga, inay. Kailangan daw nating mapahiran ng... Dali-dali nang pumasok si Kaloy nang biglang sumagi sa utak niya ang sinabi ni Marisa. Kinapa ang bulsa kung saan niya nailagay ang maliit na boteng iniabot ng dalaga. Nagtaka naman si Nanay Mariana sa naging kilos ng binata. Pakiramdam ng ina, may kung ano itong dala na importante para kay Tatay Kondring. Pagkapasok ng bahay, nilapag lang ni Kaloy ang mga dala at dumiretso na sa silid kung saan nagpapahinga ang tatay niya. Naabutan ng binata ang amang nakatalokbong ng kumot habang nanginginig ito na animoy nakumbulsyon. Hindi yun agad nalaman ng ina dahil abala ito sa kusina. Agad na kumuha si Nanay Mariana ng plangganang may maligamgam na tubig at maliit na bimpo, pamuna sana sa asawang nilalagnat. Nay, ibinigay ito kanina sa akin ni Marisa. Makakatulong daw po ito sa lason na nasa katawan ni tatay. Pero nakalimutan ko po kung ano yung gagawin dito Ihaplas yata sa mga parte kung saan may kalmot ng nasabing bagat. Lana, himag. Pero kakaiba ang klase. Akin na, anak. Ako alam ko kung paano yan ilagay. Ikaw talaga. Lumilipad kasi ang utak mo siguro kung saan. Sige na, ako nang bahala dito sa tatay mo. Maglinis ka na ng sarili mo doon at parang amoy dagang ewan ng dala mo
Kung paano nalaman ni Marisa ang nangyari sa ama mo, ipagpasalamat na lang natin ng malaki sa kanya kung tunay na makakapagpagaling itong Lana. Pagpasensya nyo na po. Sana tama nga si Marisa kasi parang delikadong lagyan ni tatay eh. Amoy ho? Ako? Naligo naman po ako kaninang umaga. Ay sana nga, sana. Pagkakaalam ko din mabisang gamot itong ibinigay sa'yo. Lalo pa sa mga kalmot na nagmumula sa mga aswang. Kung ano man ang meron sa nag-abot sa'yo nito, abay, magpasalamat ka anak. Saka oo, mabantot ka. Ewan ko sa'yo kung saan ka nagsususuot. Gagaling ang tatay kundring mo. Maniwala lang tayo sa ngalan ng Diyos Ama. Napatango lang si Kaloy at tumayo na para makapag-ayos ng sarili. Inamoy-amoy pa nito ang damit na pawang maging siya ay napangiwi din sa pamilyar na amoy. Napadikit ito sa suot niya kung kaya't napareklamo si Nanay Mariana. Bago pumasok ng banyo si Kaloy, nakaramdam siya ng kakaiba sa hanging nalalanghap niya na nagmumula sa bintanang nakabukas. Sisili pa sana ang binata nang may biglang ng bato. Bigla siyang kinabahan dahil sa gulat at agad sinarado ang mga bintana. Maging ang pintuan na ikinandado niya. Imbis na maliligo, nagpunas lang ito at nagbihis dahil nagkaroon ng kakaibang takot. Lalo pa nang makarinig siya ng mahinang pagkalabog malapit sa bintana kung saan nanggaling ang bato. Ilang sandali ang lumipas na makabalik siya sa silid ng mga magulang. Nakaupo na si Tatay Kondring habang pinapalitan ni Nanay Mariana ng damit. Ayon kasi dito, matapos siyang ihaplas ang lana sa katawan ng asawa, agad itong nagpawis. Animoy inilabas sa pamamagitan ng pawis ang kung anumang lasong naitarak ng aswang sa katawan ni Tatay Kondring. Nakangiti naman si Kaloy habang hinahagkan sa noo ang ama. Epektibang ibinigay sa iyo na lana hibag anak. Ayan no, bumuti na ang tatay mo. Hindi nakagaya kanina. Kung anong klaseng nilalang ang nagbigay sa iyo, abay dapat natin siyang mapasalamatan. Oo nga po no. Galing po yun kay Marisa yung anak ni Aling Bibang. Sabi niya kasi mabisang gamot daw po yun kontra lason na mula sa aswang. Si Marisa tay, ang sinabi niyo pong anak ng mangkukulam na aswang. Huwag kang mapakampante anak ha. Baka may ibang motibong dalaga kung bakit kanya binigyan ng panglunas. Bakit kanya binigyan ng panglunas na alam naman niyang sila mismo ang may gawa? Kaya alam niya din kung ano ang lunas. Nakakasigurado kung sila ang aswang sa lugar natin. Hindi na nakapagsalita pa si Kaloy. Nakikita niya kasi kung gaano kaseryoso ang mukha ni Tatay Kondring. Animoy galit na galit ito dahil kamuntikan na ngang mag-agaw buhay dahil sa lason. Ayon pa sa ama, kinakailangan makahanap sila ng ebidensya nang sa ganon magkaroon ng rason upang sunugin ang pinamumugaran ng mga aswang. Ngunit hindi ganon kadali ang iniisip ni Tatay Kondring, lalo pang hindi naman sila sigurado kung sino nga ba ang aswang. Puro haka-haka lang dala ng kakaibang pakiramdam. Hindi na lumabas ng silid ng mga magulang si Kaloy. Ngunit nagbitbit na lang ito ng unan at nakitabi sa mga ito. Ayon sa kanya, namimiss niya ang may katabi. Kaya nakiusap sa nanay na pumwesto na lang sa gilid nito. Kung kailan lumaki ang katawan mo anak, doon ka pa parang bata. Aba, paano kung masosolo ang nanay mo kung nandito ka? Kung nandito ang kapatid mo sigurado kung tutuksohin ka na naman nun. Dahil lumalabas talaga ang pagka-matatakutin mo. Minsan lang naman ito, Kondring. Hayaan mo na. Aba, anak ko itong pinagsasabihan mo. Kahit pa may mga apo na tayo o kaya'y uugod-ugod na sila, walang masama ang tumabi sa akin. Hala, sige lang anak, tabi ka sa nanay. Palibasa atong tatay mo walang kalambing-lambing sa mga anak Hindi porket lalaki mga anak mo hindi na pwedeng tumabi. Tama si nanay tay. Namimiss ko po kayo saka kahit iisang bahay lang tayo. Pero dahil sa dami ng ginagawa natin,
Madalas sa hapagkainan na lang tayo nakakapag-usap eh. Kung sana nga nandito rin si kuya. Wala na ding nagawa si Tatay Kondring kundi ang pumayag. Nangiti naman si Nanay Mariana dahil hindi niya inaasahan ang kilos ni Kaloy. Maaga silang natulog dahil sa mga pangyayaring hindi kapanipaniwala. Maayos na din ang naging tulog ni Tatay Kondring nang biglang napamulagat ng mata si Kaloy sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog. Nakaramdam ito ng pagkaalinsangan ng silid na animoy walang hangin pumapasok sa kwarto. Babangon na sana para maghanap ng pampawi sa nararamdaman nang biglang may kumatok sa pinto. Nung una, mahina lang, kaya hindi niya pinansin. Wala naman sa loob na binuksan ng ilaw. Nanlaki ang mga mata ni Kaloy nang makita niya ang isang anino na nakahanay sa tapat mismo ng pinto ng silid nila, kung saan sila nagpapahinga. Nangatog ang mga tuhod ng binata nang makumpirmang napasok sila ng nilalang. Maya-maya pa'y kumatok ulit, pero naging malakas na at parang sinadya nitong gisingin sila. Anak, Kondring, gising! Diyos ko, malala na yata itong nangyayari sa atin. Sino yan? Anong kailangan mo? Walang sumagot maliban sa animoy padabog na may halong pag-aangil. Maya-maya pa'y narinig nilang may mga nag-uusap sa labas. Merong pang biglang sumisigaw ng malakas na animoy may kung anong nakita. Pre, Kondring! Ayos lang kayo dyan! Kising pa ba kayo? Opo, ayos lang po kami. Medyo natakot lang sa mga nangyayari. Parang tinatakot lang kami ng kung ano eh. Kanina kamutikan na ako mamatay. Ngayon naman, nilooba kami. Aba, namumuro na tong aswang na to ha? Pinagbuksan ni Nanay Mariana mga tanod na nasa labas ng bahay nila. Napadaan lang naman daw ang mga ito nang marinig ang kakaibang tunog na nagmumula sa loob ng bahay ng kumpare. Pero laking pagtataka ng lahat nang wala namang naabutan maliban sa maliit na siwang malapit sa bintana, kung saan laging tumatambay si Kaloy. Nag-abiso din ang mga nagro-ronda na kung may makitang hindi ka nais-nais ay agad silang tawagin. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo. Gusto ko din sanang sumama kaso kinakailangan ng mga magulang ko ang may kasama eh. O sige, ayos lang yan. Siya nga pala, may alam ba kayo kung bakit parang sa inyo mainit ang mga nilalang? Pansin ko lang mula kaninang umaga matapos kay Kondring ngayon naman sa bahay ninyo. Napabukas na din ang naranasan ng binata. Ayon sa kanya, hindi lang ang tatay niya kundi maging siya. Isinalaysay niya ang mga nangyari maging ang pagkasalubong nila ng ina ni Marisa. Ganun pa man, hindi niya nagawang maglatag ng kwento patungkol sa pagbanta ni Aling Bidang. Wala ka naman sinabi sa akin kanina, anak. Hindi talaga maganda ang kutob ko sa pamilya nila. Ang kinakabahala ko, baka kung sino pa ang mabiktima sa lugar natin maliban sa amin. Alamin namin kung ano ba talaga ang nangyari. Pero imposible naman na bigla lang tayo magtuturo na wala naman tayong matibay na ebidensya. Sa ngayon magsarado na muna kayo ng mga pintuan. Maganda nang pwedeng pangdepensa kung sakaling balikan kayo. Nagpasalamat si Tatay Kondring sa mga tanod at sa grupong hating gabi na hindi pa nakapagpapahinga dahil sa pag-iikot. Kinuha ni Kaloy ang mga gamit ng ama sa panananggot. Maging si Nanay Mariana ay naglabas na din ng mga bawang at asin. Ayon sa kanya, pwede yung magamit kung sakali. Hindi na sila natulog sa silid, bagkus naglatag sila ng mapagpapahingahan sa sala. Nakasarado ang buong bahay at hindi din sila nagpapatay ng ilaw. Halos buong gabi silang nagbantay kung may papasok pa ba. Napahinga ng malalim si Nanay Mariana nang inabot na sila ng umagang walang tulog dahil sa pagbabantay. Tanghali na nagayak si Nanay Mariana ng makakain.
Hindi na muna pinayagan si Tatay Kondring na manandok ng tuba, gayong hindi pa sigurado kung sino nga ba ang kalaban nila. Sa hindi nila inaasahang oras, dumating si Lando, ang kapatid ni Kaloy. Nakangiti ito habang papasok ng kanilang bakuran. Mababaka sa muka ang pagkasabik sa pamilyang matagal nang hindi nakakasama dahil namalagi ito sa syudad habang tinatapos ang pag-aaral. Napakunot ang noon ni Lando nang makita niya ang mga nakailerang gamit ng ama. Nasa tapat mismo ng pintuan. Parang handang-handa kay tay sa pananandok mo ah. Marami pa ba ang suki nyo sa tubaan? Dumaan ako dun kanina pero sarado. Hindi daw kayo nagtinda. Parang ang lalaki ng mga itim na mga mata nyo ah. May nangyari po ba? May nangyari, kuya. Siguradong hindi ka maniniwala pero nilooban kami ng aswang kagabi. Tsaka si tatay, kamuntikan ngang mapatay ng baboy ramo sa nyogan eh. Wala pa kami maayos na pahinga dahil pabalik-balik sa tahanan natin yung sinasabi nilang bagat. Aswang? Totoo? Anong taon na tayo ngayon? Tsaka si tatay, baboy ramo? Huwag kang magbiro ng ganyang, Kaloy ah. At hindi maganda ang gumagawa ng kwento. May bagat bang nanloloob ng bahay? Totoo sinasabi ng kapatid mo, anak. Sa ngayon, hindi pa namin alam kung ano nga bang motibo ng mga aswang para gawang kami ng masama. Abay, parang tinatakot lang kami. Biruin mo ah, kahit dito sa bahay nakapasok pero nakapagtatakbigla na lang nawawala. Nagkatinginan ng lahat habang nagsasalaysay si Tatay Kondring sa mga nangyayari. Batid niyang nasa mukha ni Lando ang hindi makapaniwala. Kung kaya't matapos ang kanilang tanghalian, nagyaya itong maglibot sa nyogan. Gusto niyang makita kung totoo nga ba ang kwento. Ayon pa sa binata, baka may kinalaman na naman sa lugar kung saan nakatanim ang kanilang mga nyog. Dagdag pa niya, hindi maiwasang may magka-interes sa lugar lalo pat maganda ang naging bunga ng nasabi mga pananim. Malago din ang kanilang pwesto at iniisip niyang baka may mga naiinggit sa kanila. Itay, ilan ba mga sangot mo dyan? Magsukbit na din tayo ng itak para kung sakaling may makasalubong tayong baboy na sinasabi nyo patay na lang natin. Masarap gawing lechon ng baboy ramo. Naku, masarap yung pampulutan, kuya. Buti na lang umuwi ka. Kung kami lang ni tatay hindi naman namin kayang umikot pa sa lugar lalo na't nakakatakot. Hoy, sinong takot? Ako? Aba, bantay lang sa akin ng aswang na yan at pupugutan ko ng ulo. Hala, sige na, kayong dalawa, magbitbit kayo ng tubig at mahaba-haba ang lalakbayin natin. Mahirap pagdating natin doon sa dulo madilim na. Mariana, abisuhan mo na lang ang mga tanod o ang grupo ni Aldo pag dumaan sila ha. Biglang nakaramdam ng kilabot si Nanay Mariana, lalo na nang makita niyang parang mga kampo ni Rambo ang ayos ng kanyang mag-aama. May mga tali pa ito sa noo na animoy sasabak sa matinding gera. Sukbit ay itak at sangot na pinangungunahan ni Tatay Kondring ang pagbabagtas ng daan. Nung unay, mga kabahayan pa lamang sila nadadaan. Pero habang tumatagal, paakyat sila ng paakyat kung saan namangha ang dalawa sa lapad at lawak ng taniman ni Tatay Kondring. Ni minsan kasi, hindi niya dinadala ang mga anak lalo pat ayaw niya itong magkaroon ng mga katikati sa katawan, bunga ng mga talahib at mga damo sa lugar. Pinili niyang nasa bahay lang ang pamilya dahil ayon sa kanya, obligasyon ng isang ama ang kumayod para sa mga anak at asawa. Kahit si Nanay Mariana, ni hindi pinagbubungkal ng lupa si Tatay Kondring. Ayaw niya din itong mainitan dahil para sa kanya, hindi bagay sa asawa ang maduduming gawain. Habang naglalakad, pasipol-sipol pa ang dalawa. Sa tagal na hindi sila nagsama, nanabik ang magkapatid sa isa't isa. Kuya, hindi ka lang muna nagpahinga? Kaya ba ng biyahe mo tsaka sana pinagpabukas na lang natin to? Kita mo, mababa ka sa mukha mo yung puyat at pagod sa biyahe. Pwera kami ni tatay hindi naman kami nagbiyahe ng malayo
Ayos lang ako. Wala namang problema sa akin kung mag-ikot tayo. Ayaw ko lang na may inaalalang mga magulang natin eh. Lalo pa kung kaligtasan na pinag-uusapan eh. Itay, malayo pa ba tayo? Lapad po pala ng lupain natin, no? Hindi na ako magtataka kung may mga tao talagang naiinggit sa inyo. Biglang napasenya si Tatay Kondring nang namataan nito ang maliit na kubo na nakatayo sa sentro ng nyogan. Nagtaka si Tatay Kondring kung bakit nagkaroon ng bahay kubo ang lugar, gayong pribado at pagmamay-ari nila ang espasyo. Pinili na muna nila ang magmatsyag di kalayuan sa nasabing kubo nang biglang may namataan silang isang matandang patbatin. Nakasungkod dito at animoy may iniindang karamdaman dahil sa tindig. Hindi na muna gumawa ng aksyon ng tatlo, ngunit pinili nilang pakiramdaman kung may kasama ba ang matanda. Hindi yung kilala ni Tatay Kondring, bagaman hindi niya lubos maisip na sa halos araw-araw niyang paglilibot sa lugar, doon pa lang niya nakita ang matanda. Sino naman ang mapangas na tumira dito nang hindi man lang nagpapaalam sa atin? Ang nakakainis pa niyan, hindi natin niya kakilala. Nasa sentro pa mismo ang kubo nila ha. Lakas ng loob. Parang iba ang kutob ko sa matandang yan. May naisip ako. Dito lang kayong dalawa ha, at ako ang lalapit sa bahay. Mag-iingat ka po, Tay. Parang hindi mapagkakatiwala ng pagmumukha ng matandang yan eh. Napatango na lang si Tatay Kondring bago tuluyang naglakad papuntang kubo. Nakangiti ito habang nagbibigay galang sa matanda. Ni hindi ito nagpalata sa tunay na pakay sa lugar. Gusto lamang ni Tatay Kondring malaman kung paanong nagkaroon ng bahay sa lugar niya. Akmang magtatanong nang biglang napatitig sa kanyang matanda. Animoy may nais din itong ipabatid, ngunit ni hindi ito makapagsalita. Bigla lamang itong umangil. Nung una, inisip ni Tatay Kondring na baka may dinaramdam, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla itong nagpalit ng anyong kawangis ng baboy ramo na sumuwag sa kanya nung nagdaang araw. Nag-init ang dalawang tenga ni Tatay Kondring dahil nakaramdam ito ng galit. Naalala niya kasi kung paano siya nilapa ng aswang na nag-anyong baboy ramo. Binunot niya ang nakasumbit na sangkot sa tagiliran at biglang hinambalos ang kaharap. Nung una ay nakailag pa ito, ngunit nang makita ni Lando at Kaloy ang amang nakikibaka sa isang aswang, hindi na nagdalawang isip pa ang dalawa upang tulungan din ng ama. Nagsihugot ng daladalang mga sangot at pinagtulungan nilang patayin ang matanda. Walang nagawa ang aswang kundi tinanggap ang mga pagtataga na ginawa ng tatlo. Hindi pa sila nakontento sa ginawa para siguradong hindi na mabuhay ang aswang, ipinasok nila ito sa kubo. Doon tumambad sa harap nila ang mga sari-saring buto nang hindi nila matukoy kung ito ba ay galing sa hayop o tao. Patawarin tayo ng Panginoon mga anak. Ginawa natin ito para hindi sa sarili nating kapakanan, kundi para sa mga nakararami. Wala po tayong dapat ihingi ng tawad, Itay. Isang kampo ng dilim ang pinatay natin at sa kabilang banda, hindi ito karahasan kundi marami tayong maililigtas kung sakali. Inipon ng tatlo ang mga gamit sa loob ng kubo. Kumuha sila ng mga tuyong dahon ng nyog at itinumpok sa palibot ng kubo. Sa kanila sinunog. Buong akala nila natapos na ang kanilang kinatatakutan. Ang hindi nila alam, ito pa lang pala ang umpisa na matinding hamon. Madilim na nang nakauwi silang tatlo. Halos naliligo sila ng dugo mula doon sa matandang aswang na pinatay nila. Pagdating nila sa bahay, ni hindi sila naimik. Nagtataka naman si Nanay Mariana kung bakit halos naligo silang tatlo ng dugo. Naglatag naman ng pagsasalaysay si Kaloy. Hindi ligtas ang nyugan, Nay. Pinamugaran talaga ng aswang ang lugar natin. Nakaengkwentro kami pero ang hirap ipaliwanag. Sa ngayon, kailangan namin muna na magpalit. Tama lang ang ginawa natin.
Ano man ang kahinatnan ng mga ginawa natin, lagi nating tatandaan para sa lahat ang naging hakbang na ginawa natin. Titingnan natin kung may manggugulo pa ba. Hindi pa dapat tayo makampante. Baka may kapamilya yon na posibleng balikan tayo kaya kinailangan natin maganda. Noong gabing yon, naging tahimik ang magdamag ng pamilya nila. Buong akala nila ay tapos na. Nang kinaumagahan, nagising sila dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng kanilang bakuran. Animoy may kung ano sa lugar nila kung bakit parang kay dami ng tao sa paligid. Naunang bumangon si Lando nang bigla itong napatakip ng bibig. Nagkalat sa bakuran nila ang sunog na bangkay na matandang kanilang pinatay. Halos hindi na ito makilala dahil sa pagkalapnos ng balat. Kasunod niya ang kapatid at si Tatay Kondring na napakrus pa habang hindi makapaniwala sa nakikita. Nagsidatingan na din ang mga tanod at may mga kasama na itong mga pulis na siyang nag-iimbestiga sa nangyari. Diyos ko, sino yan? At ano nangyari? Pakiusap, kung sino ka man, tantanan mo na kami. Pinili ng tatlo ang manahimik. Lalo pat parang may kung anong nilalang ang naghahayag ng kanilang ginawa. Ganun pa man, walang makakapagturo kung ano nga ba ang nangyari. Maliban sa isang pirasong papel na inilatag sa ibabaw ng nasabing bangkay. Sino kaya tinutukoy nito? At bakit nandito sa tapat ng bahay niyo, Pre Kondring? May alam ba kayo patungkol dito? Parang may kung anong galit ang gumawa sa inyo ng ganito. Pero parang mas malala ito ngayon. Bangkay na. At sino namang hudas ang papatay ng ganito? Kung sino man sila, sigurado kong nandito lamang yon sa paligid. Niwalang imik ang tatlo sa likod ni Nanay Mariana. Ano man ang nagawa, alam nila sa sariling mabuti ang intensyon. Subalit dahil wala namang naniniwala kung sakaling sabihin nila na sila ang may gawa ng krimen at ilalatag ang usaping aswang, siguradong hindi lang kulong ang aabutin nila, kundi pagbabayarin sila ng higit pa. Pinalinis nila ang lugar at sa kabutihang gawa, sila na din ang nagpaayos ng libing na matanda. Wala namang pamilyang umako maliban doon sa maliit na papel na animoy alam kung sino ang gumawa ng krimen. Halos buong araw, tahimik ang lahat. Ni walang gustong magsalita. Maging si Nanay Mariana, hindi din alam kung ano ang sasabihin. Tanghaling tapat nang may namataan sila mga taong nakatalukbong ng itim na balabal. Pabalik-balik ito sa bakuran nila na parabang may hinahanap na kung ano. Akmang kakausapin sana ni Nanay Mariana para tanungin, ngunit may isang pasimpleng lumapit sa kanila. Lumis ito ng daan para hindi mapansin ng mga kasama niya. Kung importante pa po sa inyo ang buhay nyo at buhay ng pamilya nyo, umalis na po kayo dito. Hindi na magiging ligtas para sa inyo ang tirahang ito. Hindi na namin kakayanin na mag-awat pa. Papatayin nila ako. Sino ka? At bakit kami papatayin? Ano kasalanan namin? Biglang sumingit si Kaloy nang makita niya si Marisa. Hindi makapaniwalang makikita niya muli ang dalaga gayong hinihigpitan na ito ng ina. Alam nila kung anong nangyari sa nyogan nyo. At alam din nila, kayo ang pumatay kay Lolo Igme. Isa sa napagkamalan nyong aswang. Naiiyak ang dalaga habang inaalala ang nangyari sa matanda. Ayon sa kanya, iba ang bagat sa uri nilang mga bangkilan. Matagal na silang naninirahan sa lugar at ang pahayag ni Marisa ang gumimbal sa lahat. Ang lolo niya ang nagmamay-ari ng lugar kung saan nakatayo ang mga nyog ni Tatay Kondring. Lumagpas ito sa mohon ng pagmamay-aring lupa. At ang masaklap pa, si Lolo Igme ang nagligtas kay Tatay Kondring noong sinuwag siya ng bagat sa lugar. Marisa, pumasok ka muna. Inay, pakisarado po ang pinto. Ang usaping ito ay hindi dapat lumabas sa kung sino man. Hanggat maaari, walang kung sino man ang makikisawsaw sa istoryang ito. Marisa, patawarin mo kami ha. Hindi namin sinasadya. Paano ka nakakasiguro na hindi kayong gumawa na masama sa amin? Ayon pa sa kwento dito, makailang beses kaming tinakot sa mismong tahanan namin. At ang mga kalahi mo ang gumagawa nun.
Nagkakamali ka. Kung siguro masama ang lahi namin wala nang taong nakatira dito. Tinis namin ng ina ko ang maalipusta sa lugar na ito. Na kung tutusin amin ang kalupaan na ito. Kami ang mas nauna dito bago pa nagkaroon ng baryo. Tribo ito ng mga bangkilan noong unang panahon. Napatingin ang lahat kay Marisa habang ito'y naiiyak na naglalahad. Hindi lang ng kanyang saloobin, kundi ng kaganapang hindi arok na mga naninirahan sa lugar. Posibleng tama si Marisa, pero ayon sa kwento ng ninuno ni Tatay Kundring, nabili na nila ang lugar at kung ano man ang inaangkin ng mga tribo ng bangkilan, hindi na nila hawak ang mga yon. Ang pagkakaalam nila sa kanila ang lupain. Nailad ko ng lahat. Ngayon, kung ang usaping ito'y babaliwalain nyo, nasa sa inyo na ang pagpapasya. Ilang taon kaming taga-depensa nyo. Panig kami sa kalahi nyo dahil naniniwala kami na may kabutihan sa mga puso nyo. Ngunit pinatay nyo si Lolo. Hindi ako galit sa kung ano man ang nangyari. Pero nandito ako para magbigay ng babala. Para na din sa pagiging patas, para sa lahat. Napaluha si Nanay Mariana. Hindi niya inaasahan ang lahat. Lalo pa kay tagal na nilang pinag-isipan ng masama ang pamilyang mag-ina. Hindi nila lubos akalain na ito pala ang dumidepensa sa kanila sa tuwing sumasalakay ang mga bagat. Ayon pa kay Marisa, ang mga bagat ay uri ng aswang na may iba't ibang uri. Madalas nagaan yung kahawig ng mga kubot, ngunit hindi ito nagaan yung tao. Maaring manggaya ng kauring aswang pero hindi ng tao. Bago pa man umalis si Marisa, nagbilin ulit ito ng iilang bote ng lana. Ayon sa kanya, magagamit yon ng pamilya oras na biglang sumugod ang mga kalahi. Magbibigay ng proteksyon ng lana sa taong maghahaplas nito. Sa kabilang banda, mas pinayuhan niya ang pamilyang lumayo na muna habang mainit pa ang sitwasyon. Sumama na lang muna kayo sa akin sa syudad. Hindi ako makapaniwala sa mga salaysay ng babaeng ito Pero mas pipiliin ko ang kaligtasan nating lahat. Hindi magiging sapat ang lana na ito para iligtas tayong lahat kung sakali. Itay, alam kong mabigat sa inyo pero ano ba yung ilang buwan lang, di ba? Padilim na ng mga oras na yon. Animoy kay bilis ng takbo ng oras para sa kanila. Samantalang nakatitig lang si Kaloy kay Marisa. Iba na naman ang takbo ng pag-iisip ng binata, lalo kung nagkataong si Marisa ang isa sa dahilan kung bakit sila maliligtas. Bago pa man sinakop ng kadiliman ng buong paligid, nagpasya na ang mag-anak na lumayo sa lugar. Pero dahil gabi na, kinailangan muna nilang mag-ayos ng mga gamit. Animoy puno ng kaba at tensyon ng buong bahay, lalo na nung nagpaalam na ang dalaga at kinailangan na niyang umuwi. Inabisuhan niya din ang mga ito na magsarado ng pinto at maghanda dahil anumang oras lulusob ang grupo ng mga bangkilan. Ni hindi na nakapaghapunan ng lahat. Nasa iisang kwarto lang sila habang nagmamatsyag. Maghahating gabi nang makarinig sila ng pag-alulong ng mga aso. Nung unay malayo pa, inabisuhan ni Nanay Mariana ang lahat na sundin ang sinabi ni Marisa, ang magpahid ng lana. May kabahuan ng nasabing langis pero dahil takot din silang mapahamak kung kaya't naghaplas sila ng lana. Parang tayang amoy nito. Buong gabi ganito ang magiging amoy natin. Parusa po ba ito sa ginawa natin? Kulang pa nga ito kung tutuusin Nagpadala tayo sa bugso ng ating damdamin. Inamin ko may punto si Marisa. Saka parang nakaramdam ako ng hiya lalo na sa asal na ipinakita natin sa kanya. Naniwala ka na po, Nay, Tay, na magkapareho tayo ng panlasa sa babae. Yun nga lang nasobrahan naman sa tapang si Marisa. Kasi nga, di ba, aswang. Pero kahit ano pa siya, ayos lang sa akin. Ikaw ba ayos lang sa kanya? Magsasalita pa sana ang binata nang biglang may kumalabog. Nung unay mahina pa. Habang si Nanay Mariana halos iligo na ang laman ng bote dahil sa nararamdamang takot. Umalingasaw ang amoy ng lana.
Dagdagan pa ng mga nakapalibot sa bahay nila. Halos magiba na ang pinto nang biglang may kung anong nag-aaway sa labas. Akmang sisilip si Kaloy nang biglang pinigilan ni Lando. Sumenyas naman ang ama na tumahimik samantalang pinatay na din ni Nanay Mariana ang ilaw habang sila'y nakikinig lang sa kung ano ang kaganapan sa labas. Nakahanda lang ang itak at sangot kung sakali mang wala talaga silang magawa kundi lumaban. Minuto lang ang nakalipas nang nagsidatingan ng grupo ni Aldo kasama ng mga tanod na nagro-ronda. May mga dala itong sulo. Habang nagsisigaw na animoy, nakita ang mga nakahilerang baboy ramo sa bakuran ni Tatay Kundring. Meron pang nakaangat sa bubong. Hoy, mga baboy sa bubong! Aba, ano? Lumipad kayo ba punta dyan? Parang wala na kayong ginawa kundi manggulo ah! Sige, bumaba kayo dyan at kami ang harapin nyo! Mga kasama, ihanda mga sibat! Masarap ang mga ito ilitsyon! Pulutan para sa tuba! Ala sige! Hulihin ang mga yan! Nagsigawan pa ang mga tanod habang hinahabol ang mga bangkilan. Animoy tuwang-tuwa ang mga ito dahil hindi naman iniisip na aswang ang kanilang hinuhuli. Nang maramdaman ni na Tatay Kundring ang kaguluhan sa labas, hindi na din nila napigilan pang lumabas. Hawak din ang sangot at titak. Tumulong na din sila sa paghabol sa mga aswang. Sa kabutihang palad, nakahuli sila ng 3 malulusog na baboy. Tuwang-tuwa ang mga grupo ni na Aldo dahil ayon sa kanila, masarap pulutan ng mga ganoong baboy, lalo pat malulusog ang mga ito. Nagsipagtawanan pa sila habang nilalagay sa hawla ang nahuli. Sayang, 3 lang nahuli natin. Kung nagkataon marami sana, maitatapa pa natin ang iba. Pero ang ipinagtataka ko lang, sa dami naman ng aakyatin ng baboy na yun abay, sa bubong pa ni Paring Kundring. Saka pre, nangyari sa inyo? Parang kaamoy nyo yung mga baboy ah. Pasensya na Mariana ha, pero nakakasuka ang amoy ninyo Ayos lang, yan talaga ang amoy ng naligo ng lana. Akala ko hindi na kami makakalabas pero dahil sa tulong ninyo, nakalabas kami, naligtas kami. Alam kasi nilang nagbebenta ng tuba ang kumpare natin. Baka talagang makikinom ang mga yon. Ayos, may nahuli tayo. Pang-ulam din to bukas, diba? Laking pasasalamat naman ng pamilya ni Tatay Kundring sa mga kaibigan at mga kapitbahay. Pero ayon sa kanila, hindi pwedeng kainin ang mga nahuling baboy. Hindi kasi ito yung baboy na hayop. Nailatag pa ng mag-ama na aswang ang nailagay sa hawla, hindi baboy. Ganun pa man, hindi pinakawalan ng mga tanod ang nahuli bagkus hinintay nila ang pagsikat ng araw bago pa man magpasya ng kung anuman. Kinaumagahan, nawala na ang mga baboy na nasa hawla. Ni walang nakakaalam kung paano nakalabas ang 3 nahuli nila. Hindi din maintindihan ni Aldo at Kuni kung saan pumunta ang mga hayop, lalo pat hindi man lang nag-iwan ng baka sa mga ito. Sa kabilang banda, nakagayak na ang pamilya ni Nanay Mariana. Isinerado na muna nila ang tahanan. Kahit mahirap para sa mag-asawang talikuran ng lahat, pero kinailangan para sa kaligtasan nila. Bago sila umalis, dumaan na muna sila ng tubaan para abisuhan ng mga naging malapit na kaibigan sa lugar. Hindi na ba talaga kayo maaawat? Talagang lilipat na kayo, pre. Hindi naman kami tatagal at babalik din kami dito. Sa ngayon, kina Lola Cora na muna kayo makitambay habang wala pa kami. Pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Nako, mamimiss namin ang tambayan. At siyempre, ang tuba mo, pre. Kung ano man ang nangyari, hindi namin alam Wala din kaming ideya kung bakit nag-alsabaluta na kayo. Lando, umuwi ka lang ba para sunduin sila? Nakakayak naman ito. Maya-maya ay dumaan si Marisa. Hindi na ito nakasalukbong ng itim na balabal. Bigla namang napatitig si Kaloy sa dalaga. Imbis na paalis na sila, humingi pa ito ng kaunting oras para mapasalamatan ng dalaga. Nang dahil kay Marisa kung bakit naging ligtas ang pamilya.
At dahil din sa dalaga kung bakit naunawaan ni Tatay Kundring ang naging problema. Ayaw mo pa talagang umamin ha? Sabi mo na kung ano ang dapat mong sabihin. Lumalapit na ang palay, tutuka ka na lang. Ito talaga si Kaloy oh. Sa ganda ni Marisa, aatras ka pa ba, Kaloy? Kahit pa siguro baboy yan sa gabi ayos lang kung Diyosa naman sa umaga. Hindi po ako kaswag. Grabe po kayo sa akin na. Nakikisa lang po ako sa angkan ko. Natural kailangan kong kumilos kagaya nila. Konti na lang ang lahi namin kaya sana ano man ang hidwaang namagitan sa ating lahat ay matuldo ka na dito. Nakakapagod na po kasi ang magpanggap Niyakap ni Kaloy ang dalaga. Hindi na ito nakapag-isip pa ng kung ano. Ramdam niya nung una pa lang may gusto na siya kay Marisa. Mas lalong nadagdagan pa dahil sa mga pinakita at ginawa ng dalaga para sa kaligtasan nila. Inihayag ng dalaga na hindi siya naging ganap na aswang. Bagaman nasa lahi niya ang pagiging bangkilan, pero hindi pa ito tuluyang tumanggap ng bertud sa kahit sino mang kalahi. Isa din sa naging dahilan ng pagnanais ng kanyang ina na maiba ang kanyang landas na tatahakin. Naging mahigpit ang ina lalo na sa pakikipaglapit niya sa kung sino. Bilang nanay, gusto lang din niyang maprotektahan ng anak. Nagpaliwanag naman si Tatay Kundring sa dalaga. Nagpasalamat at humingi na din ito ng tawad dahil isa din ito sa humusga sa pagkatao ni Marisa. Patawarin mo sana ako iha ha. Ngayon, parang isa ako sa boto na maging kayo ng anak ko. Pagbalik namin, ako mismo mag-aayos para sa inyong dalawa. Sa ngayon tapusin na muna natin ito at kami tanghali na. Anak, Kaloy, nagpaalam ka na. Sana mahintay mo pa rin ako ha, hanggang sa muli. Babalikan kita, promise. Napagpasyahan sana ng pamilya ni Kaloy na ibenta ang lupa kung saan ayaw na din nilang bumalik pa sa pananangot si Tatay Kundring. Sa pangkasalukuyan, tanging si Kaloy na lang ang bumalik sa lugar. Makalipas ang ilang buwan, bumalik siya upang tuparin ang pangako kay Marisa. Samantala, nanatili na ang magulang at kapatid sa syudad. Nagkatuluyan ang dalawa at ngayon pinagkalooban sila ng 5 mga supling. Si Kaloy na din ang nagpatuloy ng tubaan ng ama. Katuwang si Marisa, inayos nila ang kailangan at naging pata si Kaloy lalo na sa mga bangkilang namumuhay pa sa lugar. Iilan na lang naman, ngunit mas pinili nitong ibigay ang nararapat na espasyo para sa mga tunay na nagmamay-ari sa lugar. Nakasundo na din sila Aling Bibang at humingi ng tawad si Kaloy lalo pa sa naging asal nito. Nung unay natatakot pa ang binata, pero di naglaon, natanggap niya na din kung anumang buhay ang kanyang pinili. Marahil iba para sa paningin ng nakararami, ngunit isang malaking aral ang natutunan ni Kaloy sa buhay. Huwag manghusga ng kapwa at lalong huwag mong tingnan ang panglabas na figura ng tao, kundi kung ano ang totoong pagkatao nito. Ano man ang pinagmulang lahi, ang mahalaga may respeto sa kahit na sino paman. Wakas.